Pirmahan mo na ito, Cheska. Huwag ka nang magmalinis. Tutal wala ka namang ibang silbi sa pamilyang ito kundi ang maging anino namin. Isipin mo na lang na ito ang huling kontribusyon mo para sa dangal ng mga De Silva. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng hanging umiihip sa pasilyo ng kanilang antigong mansyon sa Vigan. Sa mga kamay ni Cheska ang tray na may mainit na sopas na 3 oras niyang masusing niluto para maibsan ang ubo ng kanyang biyanan, ay nagsimulang manginig. Ang usok mula sa mangkok ay tila humahapdi sa kanyang mga mata, isang kabalintunaan sa init ng pagmamahal na ibinigay niya sa pamilyang ito sa loob ng 27 taon. Dahan-dahang ibinaba ni Cheska ang tray sa mesang Nara. Ang bawat kalansing ng seramika sa kahoy ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya kailangang basahin ng buo ang dokumento. Ang mga salitang embezzlement at admission of guilt ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Mommy, alam niyo pong wala akong kinuha kahit isang sentimo mula sa foundation. Si Beatrice ang kumuha ng pera para sa utang niya sa sugal. Bakit ako ang kailangang makulong? Ang boses ni Cheska ay gumaralgal punong-puno ng pagsusumamo na baka sakaling may natitira pang katiting na puso. Ang babaeng itinuring niyang sariling ina. Ngunit isang mapang-uyat na tawa lamang ang isinagot ni Consolacion. At sino ang maniniwala sa'yo? Isang hamak na nurse na pinulot ko lang sa hirap, Cheska, you're just an outsider. Ang anak ko ay may pangalang kailangang protektahan. Ang pamilyang ito ay may dangal na hindi pwedeng madumihan ng isang irresponsableng anak na tulad ni Beatrice. So you take the fall, yun ang tungkulin mo bilang asawa ni Eduardo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at iniluwan ito si Eduardo. Hindi tumingin ang asawa sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa bintana at tumingin sa labas, tila mas interesado sa mga kalisang dumadaan sa Calle Crisologo kaysa sa asawang dinudurog sa harap niya. Eduardo, tulungan mo ako, bulong ni Cheska. Sabihin mo sa kanila na hindi ko magagawa ito. Just sign it, Cheska, malamig na tugon ni Eduardo nang hindi lumilingon. Masyado nang malaki ang gulo ni Beatrice. Ayaw ni Mommy ng kahihiyan. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. After this, we'll find a way to get you out. Promise. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cheska, habang ang unang patak ng luha ay tuluyang kumawala. Ang bawat pangako ni Eduardo sa loob ng halos 3 dekada ay tila mga tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Wala itong saysay. Wala itong halaga. Hindi ko pipirmahan ito, matatag na sabi ni Cheska. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyot at puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang nakawin niyo pati ang huling natitirang piraso ng aking pagkatao. Ang mukha ni Doña Consolacion ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, ang mga kulubot sa kanyang noo ay tila mga uod na gumagalaw sa puot. Ang kapal ng mukha mo. Matapos ka naming pakainin at bihisan ng halos 3 dekada, you owe us everything. Mabilis na kumilos ang matanda. Hinablot niya ang braso ni Cheska at kinaladkad ito patungo sa balkonahe ng ikalawang palapag. Ang lakas ng matanda ay tila nanggagaling sa mismong kailaliman ng impyerno. Sinubukan ni Cheska na kumalas ang kanyang mga tsinelas ay sumasayad sa malamig na sahig na bato, lumilikha ng tunog ng pagkakaladkad na tila isang babala. Pirmahan mo o hinding-hindi mo na makikita ang liwanag ng araw, sigaw ni Consolacion, habang pilit na isinusubsob ang mukha ni Cheska sa rehas ng balkonahe. Hindi sigaw ni Cheska. Sa gitna ng pagbubunyi ng galit at takot, isang malakas na tulak ang naramdaman ni Cheska sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung kay Consolacion o kay Eduardo na biglang lumapit ang kamay na iyon. Ang mundo ay tila huminto. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Nararamdaman niya ang hangin na humahampas sa kanyang mukha, habang ang kanyang katawan ay bumulusok pababa. Sa gitna ng kanyang pagkahulog, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa itaas sa kanyang asawa at biyenan na nakadungaw, walang anino ng pagsisisi, tanging ang takot sa kanilang sariling kahihiyan. Isang matinding hapdi ang lumukob sa kanyang buong katawan nang tumama siya sa matitigas na baitang ng hagdanang bato. Ang bawat buto ay tila nagkawatak-watak. Ang dilim ay dahan-dahang kumakain sa kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang kanyang sariling dugo na dahan-dahang umaagos, kinukulayan ng pula ang puting tela ng kanyang saya, tila isang mapait na sining ng pagtataksil. Sa gitna ng papalabong kamalayan, isang katanungan ang umaling-awngaw sa kanyang isipan, kasing lalim ng sugat sa kanyang kaluluwa. Ito ba ang dulo ng aking mga sakripisyo?
Ang mamatay bilang isang kriminal sa mga mata ng mundong pinagsilbihan ko. Narinig niya ang mga yabag na pababa sa hagdan at ang malamig na tinig ni Doña Consolacion na tila nanggagaling sa malayo. Eduardo, kunin mo ang dokumento. Ilagay mo sa kamay niya. Sasabihin nating tinalon niya dahil sa konsensya sa pagnanakaw. Siguraduhin mong walang bakas ng kahit anong laban. Ang huling naramdaman ni Cheska, bago ang tuluyang kadiliman, ay ang marahas na paghawak ni Eduardo sa kanyang kamay, pilit na ipinapasuot ang ballpen sa kanyang mga daliri na wala ng buhay. Ngunit sa kailaliman ng kanyang huling hininga, isang maliit na apoy ang nagliyab. Kung bibigyan pa siya ng langit ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi na siya muling magiging anino. Narito na ang wakas ng Cheska na kilala nila, ngunit sa gitna ng dugo at bato isang bagong nilalang ang naghihintay na isilang. Makakayanan ba nilang harapin ang multong sila mismo, ang gumawa, o ito na ang simula ng kanilang sariling impyerno? Mabuti na lang at hindi siya namatay. Mas mahihirapan tayong ayusin ang mga dokumento kung naging bangkay siya agad. Mas madaling mamanipula ang isang taong humihinga pa, Eduardo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa pandinig ni Cheska. Gustong imulat ni Cheska ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga talukap ay tila tahi ng mabibigat na kadena. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit, isang nakakangilong kirot na nagsisimula sa kanyang bungo hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Ang amoy ng antiseptiko at ang tuyot na hangin ng aircon ay nagpaalala sa kanya kung nasaan siya. Isang ospital. Bilang isang nurse, pamilyar siya sa bawat tunog dito, ang mahinang ugong ng mga makina, ang kalansing ng mga metal na kagamitan sa malayo. Ngunit ngayon hindi siya ang nag-aalaga. Siya ang biktima. Pero mommy, paano kung magsalita siya? Paano kung sabihin niya sa mga pulis ang totoo? Ang boses ni Eduardo ay nanginginig puno ng takot na tila isang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Ang taas ng pinaglagakan niya. Maraming nakakita noong dinala siya rito. Edi hayaan mo siyang magsalita. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang pirma niya ay nasa dokumento na hindi ba nilagay mo na sa kamay niya ang ballpen bago dumating ang ambulansya, tugon ng matanda. Narinig ni Cheska ang marahang kalansing ng mga rosaryo, ang tanging tunog na nagpapahiwatig ng pagiging relihiyosa ng kanyang biyenan. Ipalalabas nating nag-suicide siya dahil sa hiya, isang magnanakaw na hindi kayang harapin ang sariling kasalanan. That is the story, Eduardo. And you will play the grieving betrayed husband. Sa ilalim ng kumot ang mga daliri ni Cheska ay bahagyang kumurap. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang pamilya ay tila mga karayom na itinutusok sa kanyang puso. Ito ang asawang pinagsilbihan niya ng 27 taon. Ito ang pamilyang tinalikuran niya ang sariling pangarap para lamang maging katuwang. Ngayon para sa kanila siya ay isa na lamang problema na kailangang ayusin. Isang mainit na luha ang pilit na kumakawala sa kanyang saradong mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi nila dapat makitang umiiyak siya. Sa gitna ng matinding sakit, isang alaala, ang biglang nagliwanag sa kanyang isipan, ang 2 taon niyang pagtatago ng mga kopya ng transaksyon ng pamilya De Silva, ang mga lihim na bank account, ang mga peking resibo ni Beatrice. Akala nila ay isang tangang utusan lang siya sa loob ng bahay, ngunit matagal na siyang nagmamasid. Naramdaman ni Cheska ang paglapit ng isang tao sa kanyang gilid. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Eduardo, ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagpapaakyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Cheska, bulong ni Eduardo. Naramdaman niya ang malamig na haplos nito sa kanyang noo. Pasensya na, kailangan ko lang iligtas ang pamilya. You understand, right? You've always been the one who sacrifices. Isang beses na lang ito. Ang pagkasuklam ay tila isang malakas na alon na humampas sa kanyang dibdib. Isang beses na lang. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumangon at sakalin ang lalaking ito. Ngunit alam niyang sa sandaling ipakita niyang gising na siya at alam niya ang lahat, tapos na ang laban. Papatayin nila siya bago pa siya makalabas ng silid na ito. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor, kasunod ang tunog ng mga sapatos na nagmamadali. Doña Consolacion, gising na ang pasyente. Ang kanyang vitals ay stable na bagamat kailangan pa nating obserbahan. Ang pinsala sa kanyang ulo, pahayag ng doktor. Naramdaman ni Cheska ang tensyon sa loob ng silid. Ang katahimikan ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Ito na ang sandali.
Ang sandaling magdedetermina kung mabubuhay siya o tuluyang lalamunin ng dilim. Dahan-dahan sa paraang tila hirap na hirap iminulat ni Cheska ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng puting ilaw sa kisame ay tila sumugat sa kanyang paningin. Lumingon siya sa gilid kung saan nakatayo ang kanyang biyenan at asawa. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskara ng peking pag-aalala. Cheska, salamat sa Diyos, gising ka na, sabi ni Konsolasyon mabilis na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Ang higpit ng hawak nito ay tila isang babala. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito na kami. Sabihin mo sa amin ano ang nararamdaman mo. Tumingin si Cheska kay Konsolasyon. Pagkatapos ay kay Eduardo. Blanko ang kanyang mga mata. Walang galit, walang sakit. Tanging isang malalim at nakakalunod na kawalan. Sino? Ang kanyang boses ay tila isang kalawang na bakal na kinalos sa semento. Tuyot at mahina. Sino po kayo, nasaan ako? Isang mabilis na sulyap ang nagpalitan sa pagitan ni Eduardo at ng kanyang ina. Ang takot sa mga mata ni Eduardo ay napalitan ng isang mapanganib na pag-asa. Cheska, ako ito. Ang asawa mo, sabi ni Eduardo lumapit palalo. Hindi mo ba ako kilala? Umiling ng bahagya si Cheska. Pagkatapos ay napaungol sa sakit. Natila ba ang paggalaw ng kanyang leeg ay isang torture? Asawa, wala akong maalala. Sino ako? Bakit ako nandito? Ang doktor ay lumapit at nagsimulang magsagawa ng pagsusuri sa kanyang mga mata gamit ang isang maliit na flashlight. Transient global amnesia. O marahil ay epekto ng matinding trauma sa utak dahil sa pagkahulog. Sa likod ng doktor, nakita ni Cheska ang isang maliit na ngiti na sumilay sa sulok ng labi ni Doña Konsolasyon. Isang ngiti ng tagumpay. Akala ng matanda, naging pabor sa kanila ang tadhana. Akala nila ang katahimikan ni Cheska ay dulot ng nawawalang alaala. Hindi nila alam sa likod ng mga blankong matang iyon ay isang babaeng nagsisimula ng bumuo ng isang impyerno para sa kanila. Ang bawat segundo ng kanyang pagkalimot ay isang segundong inilalaan niya para sa kanilang pagbagsak. Doc, tawag ni Konsolasyon sa doktor, ang boses ay puno ng mapanlinlang na awit. Kung wala siyang maalala, marahil ay mas mabuting kami na lang muna ang mag-alaga sa kanya sa bahay. Masyadong magulo rito sa ospital para sa kanyang kondisyon. Tumingin ang doktor kay Cheska pagkatapos ay sa makapangyarihang Donya. Kailangan pa nating obserbahan, pero kung gusto niyo ng private nursing sa mansion, maaari nating ayusin. Yes, please. I want my daughter-in-law home, sabi ni Konsolasyon habang hinihimas ang kamay ni Cheska. Huwag kang mag-alala, anak. Kami ang bahala sa iyo. Lahat ng nakalimutan mo ituturo namin sa iyo. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa gulugod ni Cheska. Alam niyang ang pagbabalik sa mansyong iyon ay tila pagpasok sa hawla ng mga leon. Ngunit iyon lang ang tanging paraan upang makuha niya ang lahat ng kailangan niya para wasakin sila mula sa loob. Salamat po, bulong ni Cheska pilit na ipinapakita ang isang inosenteng ngiti. Habang papalabas ang doktor na iwan ang tatlo sa loob ng silid. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito may kasama itong amoy ng panganib. Sigurado ka bang wala siyang maalala, Mommy? Mahinang tanong ni Eduardo habang nakatingin sa asawang tila natutulog na muli. Kahit may maalala siya, Eduardo, nasa loob na siya ng teritoryo natin, sagot ni Konsolasyon. Isang baliw na magnanakaw na nawalan ng bait. Iyan ang magiging tingin sa kanya ng buong vegan. Pumikit si Cheska. Sa ilalim ng kanyang talukap nakikita niya ang bawat baitang ng hagdan kung saan siya nahulog. Nararamdaman niya ang dugo. At nararamdaman niya ang galit na ngayon nagiging kasing tigas ng brilyante. Maniwala kayo sa gusto ninyong paniwalaan, sambit niya sa kanyang isipan. Dahil sa oras na muling bumukas ang mga mata ko sa mansyong iyon, sisiguraduhin kong ang bawat sulok ng bahay na iyon ay magiging saksi sa inyong pagluhod. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isip. Sino ang taong tumawag sa ambulansya? At bakit may isang estrangherong nakatayo sa labas ng pintuan ng kanyang silid na kanina pa nakamasid sa kanya nang may kakaibang tingin? Ano ba, Cheska? Ang bagal-bagal mong kumilos para kang pagong na pilay. Hindi dahil nag-iinarte kang walang maalala, ay exempted ka na sa mga gawaing bahay. Ang boses ni Beatriz ay matinis at puno ng iritasyon, bumasag sa katahimikan ng hapon sa loob ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakapamewang habang pinapanood si Cheska na dahan-dahang naglalakad, hawak ang isang basong tubig na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang ni Cheska sa makintab na sahig na nara ay tila isang parusa.
Ang pilat sa kanyang ulo ay kumikirot pa rin sa bawat galaw, ngunit ang mas masakit ay ang pagtrato sa kanya, na parang isang basahan sa loob ng bahay, na siya naman ang nagpanatiling malinis sa loob ng halos 3 dekada. Dahan-dahang lumingon si Cheska, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko at tila naliligaw. Pasensya na po, nahihilo lang po ako ng bahagya. Nahihilo? O baka naman nag-iinarte ka lang para kaawaan ni Eduardo? Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Beatriz at hinablot ang baso mula sa kamay ni Cheska. Ang tubig ay tumalsik sa puting blusa ni Cheska, lumilikha ng malamig at basang bakas sa kanyang dibdib. Makinig ka, Cheska. I don't care if you lost your mind. In this house, you are still the one who cleans up our mess. Entiende? Sa labas ng malaking bintanang kapis, isang anino ang bahagyang gumalaw. Si Aling Amparo, ang kapitbahay na kilala bilang Reyna ng Marites, sa buong Calle Crisologo ay kunwaring nagdidilig ng kanyang mga halaman malapit sa bakod. Ngunit ang kanyang mga tainga ay kasing talas ng isang radar, sumasagap sa bawat sigaw na lumalabas mula sa mga De Silva. Nakita ni Cheska ang sulyap ni Aling Amparo. Ito na ang pagkakataon niya. Alam ni Cheska na sa viga ng chismis ay mas mabilis pa sa kalesa at ang hiya ay mas mahalaga pa sa ginto. Bakit mo ako sinisigawan? Mahinang tanong ni Cheska, sapat na para marinig hanggang sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig na tila isang batang natatakot. May nagawa ba akong masama sa inyo? Sabi ni Eduardo. Pamilya tayo. Pamilya, you are just a maid with a ring. Cheska, tawa ni Beatriz, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Don't act like a victim. Mommy and I are doing you a favor by keeping you here after what you did. Ang kapal ng mukha mong mag-inarte. Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Consolacion mula sa kanyang silid, hawak ang kanyang mamahaling paypay. Nakita niya si Aling Amparo sa labas at agad na nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng isang mapanlinlang na awa. Beatriz, anak, dahan-dahan naman sa ate mo, sabi ni Consolacion sa boses. Natila pulot ang tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbababala kay Beatriz na tumahimik. Pasensya na, Amparo, itong si Cheska kasi mukhang medyo nalilito pa rin. Minsan ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa, kaya medyo nai-stress itong si Beatriz. Lumapit si Aling Amparo sa bakod, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Ay Doña Consolacion, akala ko ay kung ano nang nangyayari. Mukhang basang-basa si Cheska at ano iyang mga pasa sa braso niya. Tumingin si Cheska sa kanyang braso kung saan sadyang hinayaan niyang makita ang mga itim at asul na marka mula sa pagkakahulog at ang mga bagong kurot na palihim na ginagawa ni Consolacion kapag walang nakatingin. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang manggas para itago ito, ngunit huli na. Ang takot sa kanyang mukha ay sapat na para makumpirma ang hinala ng kapitbahay. Ito ba? Mabilis na sagot ni Consolacion habang mahigpit na hinahawakan ang balikat ni Cheska. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng minura. Nakuha niya iyan noong mahulog siya dahil sa kanyang katangahan. Masyado kasing mabilis lumakad kahit nahihilo. Ganoon ba bulong ni Aling Amparo ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang duster. Nakakaawa naman pala itong si Cheska. Akala ko pa naman ay maayos ang pag-aalaga niyo sa kanya. Siyempre naman, kami pa ba, pilit na tawa ni Consolacion. Cheska, anak, pumasok ka na sa loob. Magpalit ka ng damit. Baka mapahiya pa tayo sa mga kapitbahay kung ganyan ang itsura mo. Pagpasok sa loob, nang mawala na sa paningin ni Aling Amparo ang mag-asawa ang kamay ni Consolacion na nakahawak sa balikat ni Cheska, ay biglang naging isang marahas na tulak. Umakyat ka sa taas. At huwag na huwag kang lalabas. Hanggat hindi kita tinatawag, bulyaw ni Consolacion. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng lason. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Don't you ever dare embarrass this family in front of Amparo, or I will make your life a living hell while you're still breathing. Tumakbo si Cheska paakyat. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa hagdan ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Pagdating sa kanyang silid, isinarado niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang paghinga ay bumibilis, ngunit sa kabila ng takot, isang malamig na tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Sa sandaling iyon, isang notification ang lumitaw. Isang mensahe mula sa Vegan Elite Ladies Group Chat. Isang malabo ngunit malinaw na larawan ang ipinost ni Aling Amparo.
Ang larawan ay nagpapakita kay Beatrice na dinuduro ang isang basang-basa at nanginginig na Cheska, habang sa background ay makikita ang mapagmataas na si Doña Consolacion. Ang caption ni Aling Amparo: "Akala niyo ba ay gintong pamilya ang mga De Silva look at how they treat their poor daughter-in-law?" Ang dumi ng itinatago sa likod ng magandang mansyon. Ang mga comment ay mabilis na dumagsa. "OMG, is that Cheska? Ang laki ng pasa niya, poor girl. I thought she was like a daughter to the Doña iba talaga, kapag hiya ang nakataya. Look at Beatrice, she looks like a monster." Napaupo si Cheska sa gilid ng kama. Ang bawat salita sa screen ay tila isang bala na tumatama sa pader ng dangal ng pamilya De Silva. Ang mga taong dati ay tinitingala sila ngayon ay nagsisimula ng pagdudahan ang bawat galaw nila. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay panandalian lamang. Isang mahinang katok ang narinig niya sa kanyang pinto. Hindi ito ang marahas na katok ni Consolacion o ang pabayang katok ni Eduardo. Ito ay isang matitipunong katok may ritmo at tila may dalang mensahe. "Cheska, it's me, Fausto. Your lawyer." Ang boses ng lalaki ay malalim at tila isang musika sa gitna ng kaguluhan. "I have the papers you requested. Can we talk alone?" Nanigas si Cheska, si Fausto. Ang lalaking tila isang anghel na bumaba mula sa langit para iligtas siya. Ngunit bakit sa tuwing naririnig niya ang boses nito, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsasabing mag-ingat? Bakit ang isang mahusay na abogado ay mag-aaksayang panahon sa isang babaeng wala nang maalala at wala nang pera? Ang liwanag ng buwan ay nagsisimula ng pumasok sa bintana, lumilikha ng mahahabang anino sa loob ng silid. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang unang baraha ay nailapag na ni Aling Amparo. Ngunit sa pagdating ni Fausto, ang bawat hakbang ni Cheska ay tila nagiging mas mapanganib. Sino nga ba ang tunay na kakampi sa gitna ng mga lobo? At hanggang kailan kayang panindigan ni Cheska ang kanyang katahimikan bago siya tuluyang lalamunin ang sarili niyang galit? Dahan-dahang lumapit si Cheska sa pinto, ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob. Ang kanyang puso ay kumakaba hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang susunod na piraso ng kanyang paghihigante. "Alam kong hindi ka nawawala ng alaala, Cheska. Ang mga mata mo, punong-puno iyan ng galit, hindi ng limot." Ang boses ni Fausto ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa madilim na silid ni Cheska. Nanigas ang kanyang kamay sa doorknob. Ang bawat hibla ng kanyang balahibo ay tumindig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat na may isang taong nakabasa sa likod ng kanyang maskara. Dahan-dahang pinihit ni Cheska ang pinto. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara sa pasilyo nakatayo ang isang lalaking may tindig na kasing tatag ng mga poste ng mansyong ito, si Fausto. Ang kanyang suit ay maayos, ang kanyang buhok ay walang gusot at ang kanyang mga mata ay tila nagniningas sa ilalim ng makapal na pilikmata. "Anong sinasabi niyo, attorney?" Hindi ko po kayo maintindihan, pilit na pagpapatatag ni Cheska sa kanyang boses. Bagamat ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit hindi na tinag si Fausto. Humakbang siya papasok sa silid nang hindi nagpapaalam at marahang isinarado ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang pinal na hatol. "You can stop acting, Maribel. Sa akin hindi mo kailangang maging biktima," bulong ni Fausto. Lumapit siya ng sapat upang maamoy ni Cheska ang halimuyak ng sandalwood at bagong plansang tela mula rito. "Nakita ko kung paano ka tumingin kay Aling Amparo kanina. It was a calculated move, brilliant but risky." Napaatras si Cheska hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na gilid ng kanyang aparador. Ang hapdi sa kanyang likuran mula sa pagkakahulog ay tila muling nag-alab, ngunit mas matindi ang init na naramdaman niya nang hawakan ni Fausto ang kanyang nanginginig na kamay. Ang palad nito ay mainit at magaspang, isang buhay na pakiramdam na matagal nang ipinagkait sa kanya ng malamig na pakikitungo ni Eduardo. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Cheska. Sa pagkakataong ito ay wala na ang pagpapanggap. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng hinagpis. "Isa kang De Silva lawyer. Dapat ay tinutulungan mo silang ibaon ako sa lupa." Isang mapait at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fausto. Hindi niya binitawan ang kamay ni Cheska. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak dito, tila binibigyan siya ng lakas na hiram. "Hindi lahat ng nakasuot ng uniforme ng kaaway ay tunay na kalaban, Cheska," sabi ni Fausto. Inilabas niya ang isang makapal na brown envelope mula sa loob ng kanyang coat.
Ito ang mga dokumentong kailangan mo. Ang iyong nursing license renewal forms, ang mga record ng iyong bank accounts bago ito ilipat ni Doña Consolacion at ang lahat ng katibayan ng pagnanakaw ni Beatrice. Napasinghap si Cheska. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang mga papel. Ito ang kanyang kalayaan. Ito ang kanyang sandata. Sa loob ng 27 taon, tila ngayon lang siya muling nakahinga ng maluwag. Bakit muling tanong ni Cheska ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha? Bakit mo ako tinutulungan? Wala akong maibabayad sa iyo. Wala na akong kahit ano. Dahan-dahang itinaas ni Fausto ang kanyang libreng kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Cheska. Ang kanyang haplos ay tila isang panalangin maingat magalang at puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. I don't want your money, Maribel, mahinang sabi ni Fausto. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Cheska. I want you to fly. I want to see the phoenix rise from the ashes of this rotten mansion. I want Hump to get you out of here, not as a victim, but as a queen. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay tila nabalot ng isang kakaibang mahika. Ang kilig na hindi naramdaman ni Cheska, kahit noong bago pa silang mag-asawa ni Eduardo, ay biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang init ng katawan ni Fausto, ang determinasyon sa kanyang tinig, at ang pangako ng kaligtasan ay tila isang gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Isang matinding pagnanais ang sumagi sa isip ni Cheska, ang isandalang kanyang pagod na ulo sa balikat ng lalaking ito at umiyak. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Fausto nang sulyapan nito ang retrato ni Doña Consolacion na nakasabit sa dingding. May kung anong dilim na dumaan sa mga mata ni Fausto, isang puot na kasing lalim lang sa kanya o baka mas matindi pa. Ayusin mo na ang mga gamit mo, Cheska. Isang linggo na lang darating ang malaking okasyon ng mga De Silva, sabi ni Fausto. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at propesyonal muli. Iyon ang magiging huling gabi nila sa rurok ng kapangyarihan. Siguraduhin mong handa ka na. Attorney? Tawag ni Cheska ng akmang tatalikod na ito. Sino ka ba talaga? Bakit tila mas galit ka pa sa kanila kaysa sa akin? Huminto si Fausto sa tapat ng pinto. Lumingon siya nang bahagya ang kalahati ng kanyang mukha ay nalulunod sa anino. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng dilim, tila mga baga ng apoy na handang manunog. Sabihin na lang nating may mga utang na loob na kailangang bayaran sa pamamagitan ng dugo at dangal, tugon ni Fausto. At ang nanay mo, ang biyenan mo, ay may napakalaking utang sa akin. Lumabas si Fausto at marahang isinarado ang pinto, iniiwan si Cheska sa gitna ng naglalaban ng emosyon. Hawak niya ang mga dokumentong magbibigay sa kanya ng bagong buhay, ngunit ang kanyang puso ay puno ng bagong katanungan. Sino ang estrangherong ito na nag-aalay ng langit habang may dalang impyerno sa kanyang mga mata? Maaari ba niyang pagkatiwalaan ang lalaking tila alam ang bawat sikreto ng kanyang kaluluwa? O isa lamang itong mas masakit na bitag na naghihintay na sumara? Sa ibaba, narinig ni Cheska ang marahas na tawa ni Beatrice at ang matalas na boses ni Consolacion na nag-uutos sa mga katulong. Hindi nila alam ang kanilang tagapagtanggol ay ang siya mismong nagluluto ng kanilang huling hapunan. Nayakap ni Cheska ang envelope sa kanyang dibdib. Ang bawat papel sa loob nito ay tila isang pintig ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang huling tingin ni Fausto sa retrato ng kanyang biyenan ay patuloy na nagpapagulo sa kanya. Ano ang ugnayan ni Fausto sa pamilyang De Silva na hindi niya alam? At sa oras na matapos ang lahat, sino ang tunay na mananatiling nakatayo, ang Phoenix o ang lalaking gumawa ng apoy para sa kanyang muling paglipad? Inumin mo ito, Cheska. Para ito sa ikabubuti mo. Masyado nang magulo ang isip mo, anak, at ayaw kong tuluyan ka nang mawala sa amin. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo dahil wala nang ibang magtitiyaga sa isang tulad mong may sira na ang bait. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Cheska bawat salita ay tila isang malapot at madilim na putik na pilit siyang nilalamon. Nakaupo si Cheska sa gilid ng kanyang kama habang ang matanda ay dahan-dahang hinahalo ang isang puting tableta sa baso ng gatas. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa gilid ng baso ay tila isang babala, isang ritmikong ingay na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Cheska. Inabot ni Consolacion ang baso ang kanyang mga mata
ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Cheska, tila sinusubukang butasin ang maskara ng kanyang pagkalimot. Ubusin mo ito, Maribel. Alam mo naman ang utang na loob mo sa pamilyang ito, hindi ba pagpapatuloy ng matanda habang pilit na isinusubsob ang baso sa mga kamay ni Cheska. Kahit ganito ang nangyari sa iyo, hindi ka namin pinabayaan. Kaya sumunod ka na lang kung gusto mong manatili sa bubong na ito. Ramdam ni Cheska ang panginginig ng kanyang mga daliri. Alam niya ang gamot na iyon. Hindi iyon bitamina. Bilang isang nurse, familiar siya sa itsura ng mga malalakas na sedative na ginagamit para sa mga pasyenteng may malalang sakit sa isip, mga gamot na magpapahina sa kanyang katawan at magpapalabo sa kanyang kaisipan hanggang sa hindi na niya magawang lumaban. Isang marahas na gaslighting ang ginagawa sa kanya. Pilit siyang ginagawang baliw ng mga taong siya mismo ang nag-alaga. Salamat po, Mommy, bulong ni Cheska pilit, na ipinapakita ang isang submisibong ngiti. Itinaas niya ang baso sa kanyang mga labi. Nararamdaman niya ang malamig na gatas na dumaan sa kanyang lalamunan, ngunit ang tableta ay maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang dila. Ang pait nito ay tila isang lason na agad kumalat sa kanyang bibig, ngunit nanatili siyang kalmado. Inubos niya ang gatas at ipinakita ang walang lamang baso kay Konsolasyon. Ayan, napakabait na bata, nakangiting sabi ni Konsolasyon habang hinihimas ang buhok ni Cheska. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Cheska. Magpahinga ka na. Hayaan mong ang gamot ang gumawa ng trabaho para sa iyo. Nang lumabas na ang matanda at narinig ni Cheska ang paglapat ng pinto, agad siyang tumakbo sa banyo. Dinura niya ang tableta sa lababo at hinugasan ang kanyang bibig ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang pait. Sumandal siya sa pader, ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng galit. Gusto niyo akong maging bangkay na humihinga, sambit niya sa kanyang isipan. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nang masiguro niyang wala ng tao sa pasilyo, dahan-dahang lumabas si Cheska. Ang mansyon sa 10 oras ng gabi ay tila isang malaking libingan ng mga lihim. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga kamay na gustong humila sa kanya pabalik. Nagtungo siya sa silid-aklatan ng mga De Silva, ang lugar kung saan madalas maglagi si Konsolasyon para sa kanyang mga lihim na transaksyon. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Maingat siyang naghanap sa mga drawer hanggang sa mahagip ng kanyang kamay ang isang maliit at lumang notebook na nakatago sa likod ng mga makakapal na libro tungkol sa kasaysayan ng vegan. Ito ay may takip na balat, seryoso at tila ayaw pasilip ang laman. Binuklat ni Cheska ang mga pahina. Ang bawat sulat kamay ay kasing talim ng pagkatao ni Konsolasyon. Mga listahan ng mga ari-arian, mga pangalan ng mga taong binayaran para manahimik. Ngunit sa gitna ng notebook, isang pahina ang nagpatigil sa kanyang mundo. May isang petsang nakasulat 30 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim nito may isang maikling talata na tila isinulat sa gitna ng matinding pagmamadali o takot. Ang batang lalaki ay dinala na sa ampunan sa labas ng Ilocos. Hindi siya dapat mahanap ni Eduardo o ng sinuman. Ang dugong ito ay isang pagkakamali na sisira sa dangal ng mga De Silva. Ibaon ang kanyang pangalan. Kalimutan ang kanyang mukha. Nanginig ang mga kamay ni Cheska. Ang batang lalaki. Ang pagkakamali. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Fausto, ang kanyang mga mata na tila may daladalang apoy ng puot tuwing nakatingin kay Konsolasyon. Ang misteryosong galit ng abogado ay nagsisimula ng magkaroon ng hugis sa isipan ni Cheska. Sino ka ba talaga, Fausto, bulong ni Cheska sa katahimikan ng silid. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto ng silid-aklatan. Nanigas si Cheska at mabilis na isinara ang notebook, ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino na tumama sa kanyang paanan. Nakatayo doon si Konsolasyon, hawak ang isang kandila. Ang apoy nito ay sumasayaw sa kanyang mukha at nagbibigay ng isang demonyong anyo sa kanyang mga mata. Cheska, bakit wala ka sa kama mo? Akala ko ba ay nakatulog ka na dahil sa gamot? Ang boses ng matanda ay mababa, puno ng panganib, na tila isang hayop na handang sumunggab. Nayakap ni Cheska ang notebook sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Kung makikita ito ni Konsolasyon, tapos na ang lahat. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 27 taon ay mauuwi sa isang madugong wakas sa loob ng madilim na silid-aklatang ito. Napanaginipan ko po ang aking ina, pilit na sagot ni Cheska.
Ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng kalinga. Sabi niyo po ay dito ako madalas magbasa ng mga libro para sa kanya. Lumapit si Konsolasyon ng init ng kandila ay nararamdaman na ni Cheska sa kanyang balat. Tinitigan ng matanda ang mga mata ni Cheska, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtatago. Masyado kang maraming ginagawa sa gabi, Maribel. Baka kailangan nating dagdagan ang dosis ng gamot mo para hindi ka na naglalakad sa tulog, sabi ni Konsolasyon, habang inilalapit ang kanyang mukha. Ano ang itinatago mo sa likod mo? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na malapit ng maputol. Sa labas ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintanang kapes ay tila isang daing ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ipakita mo sa akin ang nasa likuran mo, Maribel. Ngayon din, ang boses ni Doña Konsolasyon ay kasing talim ng isang labaha humihiwa sa katahimikan ng silid-aklatan. Ang liwanag ng kandila sa kanyang kamay ay sumasayaw nagpapahaba sa mga anino sa kanyang mukha na tila isang demonyong nagbabanta. Ang init ng apoy ay nararamdaman na ni Cheska sa kanyang balat isang hudyat na wala na siyang matatakbuhan. Nanginginig ang mga daliri ni Cheska na nakakapit sa lumang notebook. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Sa isang mabilis na desisyon, bago pa man mahawakan ng matanda ang kanyang braso, binitiwan ni Cheska ang notebook sa likuran ng isang malaking silya na yari sa Nara. Ang mahinang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay halos hindi narinig sa gitna ng malakas na tibok ng kanyang puso. Ipinakita ni Cheska ang kanyang mga kamay, walang laman nanginginig at tila takot na takot. Wala po, Mommy. Akala ko lang po ay may nakita akong retrato ng aking pamilya sa ilalim ng mesa. Hinablot ni Konsolasyon ang magkabilang balikat ni Cheska. Pilit siyang iniharap sa liwanag. Huwag mo akong gaguhin, Maribel. Alam kong may hinahanap ka. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang bawat kilos mo sa bahay na ito? You are a guest in this house only as long as you are useful. Kapag naging sagabal ka, hinding-hindi ako magdadalawang isip na itapon ka pabalik sa kalsada. Ano po bang nangyayari rito? Bakit kayo nagsisigawan sa gitna ng gabi? Isang boses mahina, ngunit puno ng awtoridad, ang nanggaling sa pintuan. Isang matandang babae na may puting buhok na nakapusod ng maayos at nakasuot ng kupas na duster ang nakatayo doon. Si Lola Remedios, siya ang dating VUM o mayordoma ng mga De Silva na biglang nagbitiw 10 taon na ang nakalilipas ngunit nagbalik noong nakaraang araw dahil sa awa raw kay Cheska. Binitawan ni Konsolasyon si Cheska ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago tila may halong inis at pag-aalangan sa harap ni Remedios. Wala ito, Remedios. Itong si Maribel ay tila naglalakad sa tulog. Dalhin mo na siya sa kanyang silid. Tiningnan ni Remedios si Cheska nang may malalim na kahulugan isang sulyap na tila nagsasabing, alam ko ang ginagawa mo. Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang siko ni Cheska. Halika na, anak. Masyado nang malalim ang gabi. Ang mga alaala ay hindi hinahanap sa dilim kusa silang bumabalik kapag handa ka na. Nang makaalis na si Konsolasyon at masiguro nilang ligtas na sila sa loob ng silid ni Cheska agad, na naging alerto ang anyo ni Lola Remedios. Isinara niya ang pinto at mabilis na kumuha ng isang maliit na bagay mula sa loob ng kanyang bulsa. Cheska, alam kong hindi ka nawawalan ng alaala, bulong ni Remedios. Ang kanyang boses ay wala na ang pagiging mahina. Ito ay matatag at puno ng pagmamalasakit. Huwag kang matakot sa akin. Ako ang nag-alaga sa iyo noong bagong kasal ka pa lang sa bahay na ito. Nakita ko ang lahat ng pagtitiis mo. Lola Remedios, hindi mapigilan ni Cheska ang mapaiyak. Sa wakas may isang taong nakakakita sa kanyang tunay na anyo. Bakit po kayo bumalik mapanganib po rito? Bumalik ako para tapusin ang sinimulan ko 10 taon na ang nakalilipas, sabi ni Remedios, habang inilalagay sa palad ni Cheska ang isang kinakalawang na susi. Ang susing ito ay para sa isang maliit na vault sa likod ng pader sa kusina, malapit sa imbakan ng mga bigas. Iyon ang tanging lugar na hindi kailanman binubuksan ni Konsolasyon dahil natatakot siyang harapin ang multo ng nakaraan. Anong meron sa vault na yon, Lola, tanong ni Cheska habang mahigpit na hawak ang susi. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Mariano, ang unang asawa ni Konsolasyon, at ang tunay na ama ni Eduardo Ani Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin.
Lahat ay naniniwala na namatay siya sa sakit pero ako ang nakakita kung paano pinalitan ni Consolacion ang kanyang mga gamot sa gabi. Pinatay niya ang sarili niyang asawa para makuha ang buong kayamanan ng mga De Silva. Napasinghap si Cheska. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang babaeng itinuring niyang biyenan ay hindi lang isang malupit na matanda, kundi isang mamamatay tao. At may isa pa, Cheska, pagpapatuloy ni Remedios habang hinahawakan ang mga kamay ni Cheska. Ang batang binanggit sa notebook na nahanap mo kanina, si Fausto iyon. Si Fausto ang panganay na anak ni Consolacion sa isang lalaking bago pa ang mga De Silva. Isang lihim na itinago niya dahil sisirain nito ang kanyang imahe bilang isang aristokrata. Ngayon ang batang iyon ay bumalik para sa kanyang paghihigante. Nanginig ang buong katawan ni Cheska. Si Fausto, ang lalaking nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ay may mas madilim palang motibo. Hindi lang siya narito para tulungan si Cheska. Narito siya para sunugin ang lahat. Kailangan mong makuha ang mga papeles sa vault na yon bago sumapit ang pista sa makalawa babala ni Remedios. Dahil kapag nalaman ni Consolacion na hawak mo na ang kanyang huling lihim, hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa mansyong ito. Dahan-dahang lumabas si Lola Remedios. Iniiwan si Cheska sa gitna ng isang bagong panganib. Hawak niya ang susi sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mukha ni Fausto. Maaari ba niyang pagkatiwalaan? Ang isang lalaking may dugong kasing sama ng kay Consolacion, sa labas ang tunog ng mga kuliglig sa hardin, ay tila isang mabilis na pagbibilang ng oras. Ang gabi ay puno ng mga lihim, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bitag na walang labasan. Nang hating gabing iyon, maingat na nagtungo si Cheska sa kusina. Gamit ang susi binuksan niya ang maliit na vault sa likod ng pader. Sa loob hindi siya nakakita ng pera o ginto. Ang tanging naroon ay isang lumang bote ng gamot na may label na pinalitan ng sulat kamay ni Consolacion at isang marriage contract na may ibang pangalan. Ngunit ang huling bagay na nakuha niya ang nagpapatigil sa kanyang hininga. Isang sulat na may selyo ng ospital na nagsasaad na si Eduardo ay hindi tunay na anak ni Don Mariano. Isang malakas na kaluskos mula sa likuran ang nagpalingon kay Cheska. Nakatayo sa dilim ng kusina, hawak ang isang matalim na kutsilyo. Sa paghihiwa ng karne ay si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sabi ko na nga ba nagpapanggap ka lang, Cheska, bulong ni Beatrice. Ang kanyang ngiti ay tila isang sugat sa dilim. Ngayon tingnan natin kung paano ka makakatakas sa akin. Paka, akala mo ba matalino ka na, Cheska? Akala mo ba maloloko mo kami sa pag-arte mong parang batang paslit na nawawalan ng bait? Ang boses ni Beatrice ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento, magaspang, nakakangilo at puno ng banta. Sa gitna ng dilim ng kusina, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa mga bintanang kapes. Ang talim ng kutsilyong hawak ni Beatrice ay kumikinang sumasayaw ang refleksyon nito sa mga mata ni Cheska. Hindi gumalaw si Cheska. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa likuran habang hawak ang mga papeles mula sa vault ay bahagyang nanlamig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagkamuhi na tila yelo na namumuo sa kanyang mga ugat. Bakit hindi ka makapagsalita? Nasaan na ang sino po kayo act mo? Humakbang ng paitaas si Beatrice. Ang dulo ng kutsilyo ay itinutok sa leeg ni Cheska. Ibigay mo sa akin ang lahat ng nakuha mo sa loob ng vault na iyan. Alam kong may itinatago kang yaman. Ibinigay sa iyo ni Daddy ang mga alahas ni Mommy bago siya mamatay, hindi ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Cheska. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Wala na ang takot. Wala na ang pagiging inosente. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng brilyante sa ilalim ng buwan. Alahas, Beatrice, sa gitna ng paglubog ng barko ng mga De Silva, alahas pa rin ba ang iniisip mo? Ang boses ni Cheska ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang sampal. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung hanggang kailan ka makakapagtago sa mga taong pinagkakautangan mo sa Maynila na tigilan si Beatrice? Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Anong alam mo? Alam ko ang lahat, sabi ni Cheska humahakbang pasulong kahit nakatutok pa rin ang kutsilyo sa kanya. Hinawakan niya ang pulso ni Beatrice at dahan-dahang itinulak ang talim palayo sa kanyang leeg.
Ang kanyang lakas ay hindi nanggaling sa kalamnan, kundi sa awtoridad ng isang taong wala ng takot mawalan. Alam ko ang tungkol sa 50 milyong pisong utang mo sa kasino. Alam ko na ang mga goons na naghahanap sa'yo ay nasa labas na ng vegan, naghihintay lang ng pagkakataong makuha ang ulo mo. Huwag mo akong takutin, Cheska, bulyaw ni Beatrice, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi kita tinatakot, Beatrice. Binibigyan kita ng realidad, bulong ni Cheska, inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ng bilyonarya. Amoy alak ang hininga ni Beatrice, isang senyales ng desperasyon. Ang mga papeles na hawak ko, hindi ito pera. Ito ay mas mahalaga pa sa ginto. Ito ang maglilibing kay mommy sa bilangguan. At kapag nangyari iyon, sino na ang magbabayad ng utang mo? Napabitaw si Beatrice sa kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig na tile ay tila isang hudyat ng kanyang pagsuko. Napasandal siya sa lababo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hati tayo. Pabulong na sabi ni Beatrice, ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Hati tayo sa lahat ng makukuha mo. Just give me 80%. 18% lang, Cheska. Isasalba ko lang ang buhay ko. Huwag mong sasabihin kay mommy na alam ko ang tungkol dito at tutulungan kitang makalabas ng mansyong ito. Tiningnan ni Cheska ang kanyang bayaw ng may matinding pandidiri. Ganyan ka ba talaga kababa, Beatrice? Handa mong ipagpalit ang sarili mong ina para sa pera? Ganyan niyo ako pinalaki sa pamilyang ito, hindi ba pera bago ang lahat? Sigaw ni Beatrice, bagamat pabulong pa rin. Ngunit bago pa man makasagot si Cheska, isang mahabang anino ang biglang tumakip sa kanilang dalawa. Ang tunog ng marahang pag-click ng switch ng ilaw ay bumasag sa katahimikan. Ang buong kusina ay biglang nagliwanag. Sa pintuan nakatayo si Doña Consolacion. Hawak niya ang kanyang trus na ginto at ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan. Sa likuran niya nakatayo si Fausto Blanco, ang ekspresyon ngunit ang mga mata ay nakapako kay Cheska. Anong kaguluhan ito sa gitna ng gabi, tanong ni Consolacion. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng sementeryo. Napatingin siya sa kutsilyong nasa sahig, pagkatapos ay sa mga papeles na hawak ni Cheska. Beatrice, bakit ka narito? At ikaw, Maribel? Ano ang hawak mo? Naramdaman ni Cheska ang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Tumingin siya kay Fausto, naghahanap ng kahit anong senyales ng tulong, ngunit ang abogado ay nanatiling tila isang estatwa. Mommy, si Cheska. Pagsisimula ni Beatrice ang kanyang boses, ay tila isang ahas na handang manuklaw muli. Nakita ko siyang binubuksan ng vault nyo. Magnanakaw siya, sinasabi ko sa inyo, nagpapanggap lang siya. Huminga ng malalim si Cheska. Hinigpitan niya ang hawak sa mga papeles. Ito na ang sandali ng katotohanan. Alam niyang kung hindi siya kikilos ng tama ang gabing ito ang magiging huling gabi niya. Hindi ako ang magnanakaw sa pamilyang ito. Mommy, sabi ni Cheska. Ang kanyang boses ay malakas at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong kusina. Gusto niyo bang malaman kung ano ang nahanap ko? Or gusto niyong basahin ko ito sa harap ni Attorney Fausto? Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Consolacion nang marinig ang pangalan ni Fausto. Ang matanda ay tila bahagyang napaatras. Ibigay mo sa akin ang mga papeles na iyan. Cheska, utos ni Consolacion, ngunit sa pagkakataong ito, may bakas na ng takot sa kanyang tinig. Ngayon din. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Cheska ang bahagyang paggalaw ni Fausto. Ang abogado ay dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang coat. Attorney, tawag ni Consolacion. Kunin mo ang mga papeles sa kanya. Gamitin mo ang dahas kung kinakailangan. Huminto si Fausto sa tapat ni Cheska. Ang amoy ng sandalwood mula rito ay tila nagbigay ng panandaliang katiwasayan sa gitna ng bagyo. Tinitigan ni Fausto si Cheska, isang mahaba at madamdaming titig na tila nagsasabi ng 1,000 salita. Dahan-dahang iniabot ni Fausto ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humaplos sa mga daliri ni Cheska nang abutin niya ang mga papeles. Ang kuryenteng naramdaman ni Cheska sa haplos na iyon ay nagpadulas ng isang luhang hindi niya napigilan. I'll take care of this, Doña Consolacion, sabi ni Fausto nang hindi pinuputol ang titig kay Cheska. Ngunit sa halip na ibigay ang mga papeles sa matanda, inilagay ni Fausto ang mga ito sa kanyang sariling folder at tinalikuran si Consolacion. Attorney, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Consolacion. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, tugon ni Fausto, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. At ang trabaho ko ay siguraduhin
na ang hustisya ay maibibigay sa kung sino ang tunay na nararapat. Lumingon si Fausto kay Cheska at binigyan siya ng isang maliit halos hindi makitang kindat. Magpahinga ka na, Maribel. Malapit na ang umaga, sabi ni Fausto, habang papaalis ang abogado na iwan ang tatlong babae sa kusina. Ang tensyon ay mas lalong tumindi. Alam ni Cheska na ang mga papeles na iyon ay wala na sa kanyang kamay, ngunit nasa kamay na ng isang lalaking hindi niya alam kung kakampi o ang pinakamatinding kalaban. Huwag mong isiping nakalusot ka na dahil kinuha ni Fausto ang mga papeles, Cheska. Isang salita ko lang kay Mommy, hinding-hindi ka na makakaalis sa bahay na ito ng buhay. Ang boses ni Beatriz ay tila isang matalas na bulong sa madilim na pasilyo, kasabay ng bawat marahas na pagbuhos ng ulan sa labas ng mansyon. Nakatayo si Cheska sa tapat ng lumang makinang panahi, tila isang rebulto ng pasensya, habang tinatastes ang punit na laylayan ng mamahaling sutla na gown ni Beatriz. Ang kabalintunaan ng kanyang sitwasyon ay tila isang laso, naglilingkod pa rin siya sa taong nagnanais ng kanyang kamatayan. Naramdaman ni Cheska ang tusok ng karayom sa kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang lumitaw sa puting tela, mabilis na kumalat na tila isang maliit na rosas ng sakit. Hindi siya dumaing. Pinanood niya ang dugo, ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Hanggang kailan ako magiging tupa sa gitna ng mga lobong ito? Beatriz, mahinahong panimula ni Cheska, hindi iniangat ang kanyang tingin mula sa tinatahing tela. Ang mga goons ni Mr. Chua ay wala na sa labas ng vegan. Narito na sila sa tapat ng gate ng mansyon. Nakita ko ang itim na sasakyan kanina habang nagsasara ng mga bintana. Natahimik si Beatriz. Ang mapang-uyat niyang mukha ay biglang napalitan ng isang hilaw na takot. Ang paghinga niya ay naging mabilis, tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Nagsisinungaling ka, pabalaw na sigaw ni Beatriz, ngunit ang kanyang mga mata ay lumilingon na sa bintana kung saan ang ulan ay gumagawa ng malalabo at nakakatakot na hugis. Bakit ako magsisinungaling? Isang tawag ko lang sa kanila, sasabihin ko. Kung nasaan ang mga alahas na itinago mo sa ilalim ng sahig ng kwarto mo, pagpapatuloy ni Cheska. Sa pagkakataong ito, ay tiningnan na niya ang kanyang bayaw ng diretso. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang haring nagbababa ng hatol. Kung gusto mong protektahan kita kay Mommy at sa mga taong iyon, ibigay mo sa akin ang susi ng gate at ang address kung nasaan si Eduardo ngayon. Sa gitna ng desperasyon, walang nagawa si Beatriz kundi ang sumunod. Inilapag niya ang susi sa mesa nang nanginginig ang kamay at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang silid, iniiwan si Cheska sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang lumabas si Cheska patungo sa hardin, hindi alintana ang malamig na ulan na agad nagpabasa sa kanyang manipis na balabal. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa mga taon ng kanyang pagtitiis. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, isang anino ang naghihintay. Masyadong mapanganib ang ginagawa mo, Cheska, ang boses ni Fausto ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Lumapit si Fausto, hawak ang isang malaking itim na payong. Sa halip na lumayo, hinayaan ni Cheska na maging malapit ang kanilang mga katawan sa ilalim ng maliit na silong ng payong. Nararamdaman niya ang init na nagmumula sa lalaki, ang bango ng sandalwood na humahalo sa amoy ng basang lupa. Dahan-dahang kinuha ni Fausto ang nanginginig na kamay ni Cheska. Ang kanyang haplos ay hindi mapang-angkin. Ito ay magalang puno ng pag-iingat na tila humahawak sa isang babasaging sining. Ipinatong ni Cheska ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Fausto, hinahayaan ang sarili na maging mahina sa loob ng ilang sandali. Ang tunog ng ulan na tumatama sa payong ay tila isang kanta na nagbubukod sa kanila mula sa mundong puno ng poot. Narito na ang kailangan mo, bulong ni Fausto. Inilabas niya ang isang asul na folder na nakabalot sa plastic para hindi mabasa. Binuksan ito ni Cheska. Sa loob ay isang bagong passport na may kanyang larawan ngunit may ibang pangalan. Maribel Santos. Ang kanyang bagong pagkatao. Ang kanyang tiket patungo sa kalayaan. Salamat, Fausto, mahinang sabi ni Cheska, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dilim. Ngunit nang sulyapan ni Fausto ang isang lumang litrato ni Doña Consolacion na aksidenteng kasama sa mga dokumentong kinuha ni Cheska sa vault, ang anyo ng abogado ay biglang nagbago. Ang kanyang panga ay nagtighten, ng kanyang mga mata na kanina ay puno ng lambing ay biglang naging kasing lamig ng bakal. May isang madilim na kislap ng pagkasuklam at lihim na tagumpay na dumaan sa kanyang mukha,
Isang ekspresyong hindi para sa isang tagapagtanggol, kundi para sa isang maninila na malapit ng sumakmal sa kanyang biktima. Malapit na Cheska bulong ni Fausto ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa mukha ng matandang donya sa litrato. Sisiguraduhin kong sa oras na lumipad ka, wala nang matitirang kahit isang anino ng pamilyang ito. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa gulugod ni Cheska. Sa gitna ng kanyang pasasalamat isang katanungan. Ang muling bumangon sa kanyang isipan. Ang passport ba na hawak niya ay ang kanyang daan patungo sa langit? O bahagi lamang ng isang mas malaking sunog na balak ni Fausto na likhain isang sunog na maaaring tumupok maging sa kanya? Nabalik ang diwa ni Cheska nang marinig niya ang malakas na pagkulog sa kalangitan. Ang ulan ay mas lalong lumakas tila sinusubukang lunurin ang lahat ng mga lihim na ibinubulong sa dilim. Ipakilala mo siya sa asawa mo, Eduardo. Tutal sabi mo naman ay wala na siyang maalala. Para na rin siyang isang bagong gamit sa bahay na ito na kailangang masanay sa presensya ng iba. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim habang nakaupo siya sa kabisera ng mahabang hapagkainan na yari sa Nara. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Sa tapat niya nakaupo si Eduardo, at sa tabi nito ay isang babaeng mas bata na nakasuot ng pulang sutla, na damit na tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng antigong silid. Si Clara, ang babaeng matagal nang itinatago ni Eduardo na ngayoy ipinaparada sa harap mismo ng tunay na asawa. Nakatayo si Cheska sa gilid, may hawak na sandok habang isinisilbi ang mainit na sinanglaw. Ang usok mula sa pagkain ay tila isang hamog na nagpapalabo sa kanyang paningin ngunit ramdam niya ang bawat sulyap ng pangungutya mula sa mga taong nasa mesa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla pilit na humihinga sa gitna ng sadyang pag-insulto sa kanyang pagkatao. Maribel, dalian mo naman. Gutom na si Clara. Huwag kang tatanga-tanga riyan, malamig na sabi ni Eduardo habang ang kanyang kamay ay prenteng nakapatong sa likod ng upuan ni Clara. Ang asawang dati ay nangangako ng habang buhay na proteksyon ngayon ay siya pang nangunguna sa paglapastangan sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Cheska para salinan ng sabaw ang mangkok ni Clara. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila naging kasing tigas ng bakal. Oh, so this is the famous Cheska ani Clara, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Tumingin siya kay Cheska mula ulo hanggang paa na tila tinitingnan ng isang maruming basahan. She looks older than I expected. Sabagay, mahirap naman talagang mag-maintain ng ganda kapag katulong ang turing sa'yo sa bahay, right babe? Humakak ng bahagya si Eduardo, isang tunog na tila isang marahas na kuskos ng semento sa pandinig ni Cheska. Don't mind her, Clara. She's just a ghost of the past. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. Parang muebles na lang iyan dito sa mansyon. Napatigil si Cheska. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng sandok. Sa loob ng 27 taon, pinunasan niya ang bawat alikabok sa lamesang ito. Inalagaan niya ang bawat kanto ng mansyong ito nang higit pa sa kanyang sarili. At ngayon tinatawag siyang muebles. Isang marahang galaw ang ginawa ni Cheska. Kinuha niya ang bote ng mamahaling pulang alak sa gitna ng mesa. Dahan-dahan niyang nilapitan si Eduardo para salinan ang baso nito. Ngunit sa halip na sa baso, mapunta ang alak sinadya ni Cheska na bahagyang mabuhay ang kanyang kamay. Ang pulang likido ay tumapon sa maputing polo ni Eduardo, mabilis na kumalat na tila isang sariwang sugat. Ay bulong ni Cheska, ang kanyang boses ay tila isang bata na nagulat. Pasensya na po, masyado pong madulas ang bote, parang ang paninindigan mo, Eduardo. Napatayo si Eduardo sa gulat, ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit habang tinitingnan ang dumi sa kanyang damit. Ano ba, napakatanga mo talaga, Maribel. Look at what you did. This is a designer shirt. Eduardo, relax. Baka talagang malala na ang sakit niya sa ulo. Sabi ni Clara habang pilit na pinupunasan ang damit ni Eduardo gamit ang isang tissue. Poor thing, baka pati paghawak ng bote ay nakalimutan na rin. Tumingin si Cheska kay Clara pagkatapos ay kay Eduardo. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kanyang mga mata ay naging kasing linaw ng kristal, walang anino ng pagkalito o paglimot. Isang matapang at malamig na tingin na nagpatahimik sa buong hapag. Pasensya na pumuli, sabi ni Cheska, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay kasing talim ng karayom. Masyado po kasing marumi ang puso mo, Eduardo,
kaya akala ko ay kailangan itong basahan ng alak para luminis. At ikaw, Clara? Lumingon si Cheska sa mistress, ang kanyang mga labi ay sumilay sa isang mapait na ngiti. Huwag kang masyadong kampante sa kinauupuan mo. Ang silya na iyan ay para sa tunay na asawa. Baka sa susunod hindi lang alak ang tumapon sa'yo. Baka ang buong dumi ng mansyong ito ang bumuhos sa maganda mong damit. Maribel, sumusobra ka na, sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang trus ay malakas na tumama sa sahig, lumikha ng isang nakabibinging tunog ng awtoridad. Umakyat ka sa kwarto mo. Ngayon din hindi natinag si Cheska. Bago siya tumalikod, dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng nara na mesa, ang kanyang golden moment. Ramdam niya ang bawat ukit at gasgas na siya mismo ang nag-alaga sa loob ng halos 3 dekada. Ang kahoy ay malamig, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab. Akyat na po ako, Mommy, sabi ni Cheska, tinitingnan ang matanda ng may kakaibang tapang. Pero tandaan niyo, ang hapunan na ito ay maaaring ang huli niyo sa ilalim ng dangal na pilit niyo pang itinatayo. Dahil ang anino na tinatawag niyo ay natututo na ring sumunog. Naglakad si Cheska palayo, ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig na bato ay tila isang mabilis na pagbibilang ng oras para sa kanilang pagbagsak. Pagdating niya sa itaas ng hagdan, lumingon siya ng bahagya. Nakita niya si Eduardo na galit na pinupunasan ang kanyang polo habang si Consolacion ay nanginginig sa inis. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang anino sa dulo ng pasilyo. Si Fausto. Nakatayo ito roon, nakamasid sa lahat ng nangyari sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa, isang madilim na kasiyahang tila nanggagaling sa isang taong nakakakita ng simula ng isang magandang trahedya. Itinaas ni Fausto ang kanyang baso ng tubig sa direksyon ni Cheska, isang tahimik na pagpupugay. Pumasok si Cheska sa kanyang silid at isinara ang pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ang apoy ay hindi na lamang isang maliit na baga. Ito ay isang dambana ng puot na handa nang tumupok sa lahat ng nagpahirap sa kanya. Kinuha niya ang kanyang passport sa ilalim ng kutsyon, 1 linggo na lang. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya habang naaalala ang tingin ni Fausto kanina. Bakit tila mas excited pa ang abogado sa pagbagsak ng mga De Silva kaysa sa paglaya ni Cheska? At ano ang nakatago sa likod ng pintong palaging nakakunci sa dulo ng pasilyo, na kanina pa tila may naririnig siyang mahinang kaluskos? Konting-unti na lang mabubura na ang apelidong De Silva sa mapa ng Vigan. At ang pinakamatamis na bahagi, ang paborito nilang alipin ang mismong maghuhukay ng kanilang libingan. Ang boses ni Fausto ay kasing talim ng isang pinitpit na bakal malamig at walang bahid ng pagmamahal na ipinakita niya kay Cheska nitong mga nakaraang araw. Sa labas ng pintuan ng kanyang opisina sa loob ng mansyon, napasandal si Cheska sa pader na bato. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang saplot na sutla na sadyang binurda niya para kay Fausto bilang pasasalamat, isang maliit na piraso ng kanyang puso na ngayon tila nagiging isang mainit na uling sa kanyang palad. Ang amoy ng sandalwood na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngayon ay tila amoy ng isang sementeryo. Ang ulan sa labas ay marahas na humahampas sa mga bintana. Ang tunog ng bawat patak ay tila isang mabilis na pagpintig ng isang pusong malapit ng mawasak. Fausto, siguraduhin mo lang na hindi makakahalata si Cheska. Narinig niyang muli ang boses ng abogado sa kabilang linya ng telepono. Masyado siyang emosyonal. Gamitin mo ang lahat ng matatamis mong salita. Ipagpatuloy mo lang ang pagkukunwaring nagmamalasakit ka sa kanya hanggang sa mailipat ang lahat ng assets sa pangalan ko, hindi sa kanya. I want my mother to lose everything, including her favorite puppet. Pagkatapos niyon, bahala na si Cheska kung saan siya pupulutin. Isang matinding panginginig ang lumukob sa buong katawan ni Cheska. Ang bawat salita ni Fausto ay tila isang marahas na halik ng kataksilan. Ang lalaking akala niya ay ang kanyang anghel na tagapagligtas, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng halaga. Pagkatapos ng 27 taon, ay ang siya palang maghuhulog sa kanya sa mas malalim na bangin. Isang malaking pagkakamali si Doña Consolacion sa buhay ko. Pagpapatuloy ni Fausto, ang boses ay puno ng puot. Itinapon niya ako na parang basura noong sanggol pa lang ako para lang makuha ang posisyon niya sa mga De Silva. Ngayon gagamitin ko ang lahat ng pag-aari nila para pambayad sa bawat gabing nilamig ako sa ampunan. At si Cheska, she's just a necessary casualty, isang kasangkapan para sa aking paghihiganti. Nabitawan ni Cheska ang bordadong saplot.
Ang mahinang tunog ng tela na bumagsak sa madilim na sahig ay tila isang pinal na paalam. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang bawat luha ay tila isang patak ng asido na sumusugat sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang ulo o sa kanyang mga pasa. Ang sakit ay nasa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, kung saan ang huling pag-asa ay kakapiraso na lamang. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga yabag ay tila mga aninong pilit na tumatakas mula sa isang bangungot. Ngunit sa kanyang pag-atras, ang kanyang siko ay tumama sa isang antigong florera na nakapatong sa isang maliit na pedestal. Ang tunog ng paggalaw ng seramika sa kahoy ay tila isang nakabibinging sigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Natahimik ang boses sa loob ng silid. Ang tunog ng paglapat ng telepono sa base nito ay tila isang hudyat ng panganib. Sino iyan? Ang boses ni Fausto ay naging mabilis at alerto. Napatakbo si Cheska patungo sa madilim na dulo ng pasilyo, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Ngunit bago pa man siya makaliko, bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa loob ay lumikha ng isang mahaba at nakakatakot na anino sa sahig. Cheska, tawag ni Fausto. Ang boses nito ay biglang bumalik sa pagiging malambing, ngunit para kay Cheska ito ay tila tunog ng isang ahas na nag-aanyaya sa kanyang biktima. Nandyan ka ba? Napahinto si Cheska sa dilim. Ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig at mamasa-masang pader ng mansyon. Nararamdaman niya ang yabag ni Fausto. Napapalapit ang bawat hakbang nito sa sahig, na nara ay tila isang pintig ng kamatayan. Sa sandaling iyon, isang matinding katotohanan ang gumuhit sa isipan ni Cheska. Wala siyang kakampi. Sa bahay na ito, siya ay napapalibutan ng mga halimaw, ang mga De Silva na tinitingnan siya bilang alipin, at si Fausto na tinitingnan siya bilang isang kasangkapan. Dahan-dahang inilabas ni Fausto ang kanyang ulo sa dilim. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap. Nakita niya ang bordadong saplot sa sahig. Pinulot niya ito at isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Narinig mo ang lahat, hindi ba Maribel? Bulong ni Fausto. Ang boses ay wala na ang anumang pagkukunwari. Hindi sumagot si Cheska. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napapalitan ng isang bago at mas matinding emosyon, ang determinasyon ng isang taong wala nang mawawala. Akala ko ba ay gusto mong lumipad, Phoenix? Pagpapatuloy ni Fausto habang nilalaro ang tela sa kanyang mga daliri. Huwag kang mag-alala. Ang plano ay hindi magbabago. Tutulungan pa rin kitang wasakin ang mga De Silva. Pero pagkatapos niyon, kailangan mong tandaan. Ang Phoenix ay kailangang mamatay muli para sa aking tagumpay. Humakbang si Fausto patungo sa kinaroroonan ni Cheska. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na malapit ng maputol. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan, pansamantalang niliwanagan ang mukha ni Cheska, isang mukhang punong-puno ng luha. Ngunit ang mga mata ay nagniningas na sa puot na mas mainit pa sa anumang apoy. You're wrong, Fausto, bulong ni Cheska. Ang boses ay kasing lamig ng ulan sa labas. Ang Phoenix ay hindi namamatay para sa tagumpay ng iba. Namamatay ito para sunugin ang lahat ng humahawak sa kanyang mga pakpak. Lilingon na sana si Cheska para tumakas nang marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo. Si Doña Consolacion, hawak ang kanyang truce, ay nakatayo doon, nakatingin sa kanilang dalawa nang may halong pagdududa at galit. Ano ang ginagawa niyong dalawa? Sa dilim sigaw ng matanda. Ang cliffhanger ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Cheska, sa pagitan ng isang mapanganib na kakampi at isang malupit na kaaway. Saan siya lulugar? At sino ang unang luluhod sa oras na mabunyag ang lahat ng lihim? Anong klaseng kalandian ito, Maribel? At ikaw, attorney, bakit mo kasama ang baliw na ito? Sa madilim na pasilyong ito, huwag mong sabihing pati ikaw ay nahulog na sa mga drama ng babaeng ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang hagupit ng latigo, bumasag sa tensyon sa pagitan ni Cheska at Fausto. Humakbang ang matanda, pasulong ang tunog ng kanyang truce sa sahig na bato ay tila isang ritual ng kamatayan. Ang bawat hakbang niya ay nagpapaliit sa mundo ni Cheska, na ngayon nakasandal pa rin sa malamig na pader, nanginginig ang buong katawan. Napatindig si Fausto. Sa isang iglap, ang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho na palitan ng isang blanco at profesional na mukha ang maskarang ginamit niya para linlangin ang lahat. Huwag kayong mag-alala, Doña Consolacion. Ang boses ni Fausto ay kalmado, tila walang nangyari. Nakita ko lang si Maribel na palakad-lakad
at tila balisa. Sinisiguro ko lang na hindi siya makakagawa ng ingay na makakaabala sa inyo. Tinitingnan ko rin kung hanggang saan ang itinatagal ng kanyang pagkalimot para sa ating legal defense. Tumingin si Consolacion kay Cheska ng may matinding pandidiri. Defense ang kailangan ng babaeng ito ay sementeryo, hindi abogado. Eduardo is already stressed out because of her. At ikaw, Maribel, bakit hawak mo ang bordadong telang yan? Napatingin si Cheska sa kanyang kamay. Ang saplot na sutla na puno ng kanyang pagsisikap at pasasalamat ay tila naging isang mabigat na kadena. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Kanina lang ang telang ito ay simbolo ng kanyang pag-asa. Ngayon ito ay ebidensya ng kanyang katangahan. Dahan-dahang binitiwan ni Cheska ang tela. Hinayaan niya itong mahulog sa paanan ni Consolacion, tila isang pagsuko ng kanyang huling damdamin. Hindi ko po alam. Nakita ko lang po ito sa sahig-pilit na bulong ni Cheska. Ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging baliw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni Fausto sa telepono ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang puso. Necessary casualty, necessary casualty. Umalis ka rito, bumalik ka sa kwarto mo bago ko pa makalimutang kailangan kita para sa pirma mo, bulyaw ni Consolacion. Tumakbo si Cheska palayo, ngunit bago siya makaliko sa pasilyo, naramdaman niya ang malamig na titig ni Fausto sa kanyang likuran. Alam niya ang laro ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay sa gitna ng dalawang mandaragit na gustong ubusin ang kanyang pagkatao. Pagdating sa kanyang silid, isinara ni Cheska ang pinto at mabilis na nilock ito. Sumandal siya sa kahoy, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang dilim ng silid ay tila yumayakap sa kanya, ngunit hindi ito nagbibigay ng katiwasayan. Fausto, ang pangalang iyon na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang puso ngayon, ay nagbibigay ng kilabot. Ang bawat haplos nito, ang bawat pangako ng muling paglipad, ay bahagi lamang ng isang mas malaking bitag. Ang anak na itinapon ni Consolacion ay nagbalik hindi para iligtas siya, kundi para gamitin siya bilang panggatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Hindi niyo ako matatalo, bulong ni Cheska sa katahimikan, ng kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng dilim. Kung kasangkapan lang ang tingin niyo sa akin, sisiguraduhin kong ang kasangkapang ito ang puputol sa inyong mga leeg. Kinuha niya ang asul na folder na ibinigay ni Fausto kanina. Alam niyang kung gusto ni Fausto na mailipat ang lahat ng asset sa pangalan nito, kailangan nito ang kanyang kooperasyon. Gagamitin niya ang kasakiman ni Fausto laban sa kalupitan ni Consolacion. Nabalik ang diwa ni Cheska nang makarinig siya ng isang mahinang kaluskos mula sa kabilang panig ng kanyang pader, ang bahagi ng mansyon na matagal nang nakasara at sinasabing isinumpa. Doon nanggagaling ang mga tunog na narinig niya noong nakaraang gabi. Isang mahinang daing, isang kaladkad ng kadena sa sahig na bato. Nanigas si Cheska, ang tunog ay tila nanggagaling sa isang taong naghihirap. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang tainga sa pader. Ang lamig ng bato ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Tulungan niyo ako, isang boses ng lalaki, paos mahina at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Napasinghap si Cheska. Sino ang itinatago ni Doña Consolacion sa likod ng pader na iyon? Maaari kayang ito ang tunay na lihim na mas malaki pa sa pagkatao ni Fausto. Ang lihim na magpapabagsak hindi lang sa pamilyang De Silva, kundi maging sa plano ng abogadong nagkanulo sa kanya. Sa labas, ang ulan ay tumigil nang bigla iniwan ang mansyon sa isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang mas malalim na misteryo. Paano kung ang taong nasa likod ng pader ay ang tanging alas na hawak ni Cheska para sa kanyang tunay na kalayaan? At paano kung ang taong iyon ay ang siyang dahilan kung bakit ganito na lamang ang puot ni Fausto? Ang katanungan ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasing bigat ng amoy ng lumang alikabok at natuyong dugo sa loob ng mansyong puno ng kasalanan. Ang bawat lihim, gaano man kalalim ang pagkakaibaon, ay palaging nakakahanap ng paraan upang huminga. At sa gabing ito, ang hininga ng katotohanan ay kasing lansa ng amoy ng kamatayan at kasing pait ng lason na matagal nang nananalaytay sa pamilyang De Silva. Sa gitna ng malaking bulwagan ng mansyon, ang bawat kanto ay pinalamutian ng mga pinakamahahalagang bulaklak at mga telang Abel Iloco na sadyang kinuha pa sa mga pinakasikat na habihan sa Ilocos. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tila mga bituin na bumaba sa lupa, ngunit para kay Cheska, ang bawat kislap ng kristal ay tila isang babala ng paparating na unos. Ito ang gabi ng pista ng vegan,
ang gabing pinakahihintay ni Doña Consolacion upang ipakita sa buong mundo na ang kanilang pamilya ay nananatiling matatag at banal. Nakatayo si Cheska sa gilid suot ang kanyang lumang saya na sadyang pinatungan ng isang marangyang balabal upang itago ang kanyang mga pasa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang remote control na nakakonekta sa malaking screen. Sa gitna ng bulwagan, isang projector na dapat sana ay magpapakita ng kasaysayan ng kabutihan ng pamilya De Silva. Ngumiti ka naman, Maribel. Baka isipin ng mga bisita ay pinapahirapan ka namin, bulong ni Eduardo sa kanyang tabi habang humihigop ng mamahaling champagne. Nakasuot ang asawa ng Barong Tagalog na tila sumasagisag sa kalinisan ng kanyang pagkatao, bagamat ang bawat hibla nito ay nabayaran ng dugo at pawis ni Cheska. Hindi sumagot si Cheska. Sa halip, tumingin siya sa dulo ng silid kung saan nakatayo si Fausto. Nakikipag-usap ang abogado sa mga makapangyarihang politiko at negosyante. Ang kanyang mukha ay puno ng karisma at talino. Nakita ni Cheska ang sulyap ni Fausto sa kanya, isang sulyap na puno ng mapanganib na tagumpay. Alam ni Fausto na ito na ang sandali ng kanyang paghihiganti. Ngunit ang hindi alam ni Fausto, may nakita si Cheska sa loob ng lihim na silid kaninang hapon na babago sa bawat plano nila. Dahan-dahang umakyat si Doña Consolacion. Sa maliit na entablado, hawak ang kanyang gintong trus na tumutunog sa bawat hakbang sa sahig na nara. Ang katahimikan ay lumukob sa buong bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang marahang kalansing ng mga alahas ng mga kababaihan at ang mahinang ugong ng aircon. Mga kaibigan, mga mahal naming kababayan, panimula ni Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na awtoridad. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating tradisyon. Ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng pamilya De Silva sa gitna ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga paninira at mga taong nagtangkang sumira sa aming dangal, nananatili kaming nakatayo. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Cheska. Ang danghal na binabanggit ng matanda ay ang mismong bakal na hawla na kumulong sa kanya sa loob ng 27 taon. At dahil dyan, pagpapatuloy ni Consolacion, lumingon siya kay Fausto ng may kakaibang lambing. Nais ko ring ipakilala ang taong naging katuwang namin sa legal na aspeto, ang ating butihing Attorney Fausto, na sa maikling panahon ay naging parang sarili na rin naming anak. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Ngunit ang palakpak ay biglang napatigil nang ang malaking screen sa likuran ni Consolacion ay bumukas. Hindi ang mga larawan ng kawanggawa ng mga De Silva ang lumitaw. Sa halip, isang madilim na video ang nagsimulang tumakbo. Ang tunog ng pagpihit ng susi at ang mahinang pagdaing ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at kilabot. Sa screen, makikita ang isang madilim at maruming silid sa dulo ng pasilyo ng mansyon. Isang matandang lalaki na may mahaba at maputing buhok, payat at nakakadena ang mga paa, ang nakahiga sa sahig na semento. Sa tabi niya ay isang tray ng pagkain na tila para sa hayop. Iyan si Don Mariano, sigaw ni Aling Amparo mula sa karamihan ng kanyang boses ay puno ng takot. Akala namin ay 30 taon na siyang patay, nanigas si Consolacion sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Ang tros na ginto sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa bumagsak ito sa sahig, lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag ng karangalan. Pagkatapos ay nagbago ang video. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang boses ni Fausto ay malinaw na narinig ng lahat. I want my mother to lose everything, including her favorite puppet. She threw me away like trash 30 years ago. Now I will burn them all. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Fausto, na ngayoy nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang maskara ng pagiging propesyonal ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, habang nakatingin kay Cheska, na ngayoy nakatayo ng matuwid, wala nang bakas ng pagkalito. Sino ang may gawa nito, bulyaw ni Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Habang nakatingin sa mga pulis na nagsimulang pumasok sa main gate, dala ang warrant of arrest. Lumapit si Cheska sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Consolacion. Ang bawat hakbang ni Cheska ay tila isang pagtapak sa mga labi ng pamilyang ito. Ang katotohanan ay hindi kailanman nakakalimutan.
Mommy, sabi ni Cheska, ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng mansyon. Ipinakilala niyo si Fausto bilang anak-anakan, pero alam nating lahat ang totoo. At si Don Mariano, ang asawang pinatay niyo sa mga mata ng tao, pero ikinulong niyo sa dilim para makuha ang yaman. Ngayon hayaan nating ang buong vegan ang humusga. Lumingon si Cheska kay Fausto na ngayon napapaligiran na ng mga awtoridad. Akala mo ay gagamitin mo ako bilang kasangkapan, Fausto, pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang nurse na itinuring mong tanga ay ang siyang nakakakita sa bawat sugat na sinusubukan mong itago. Biglang humawak si Doña Consolacion sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gumaralgal, tila may isang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay lumuwa sa takot habang nakatingin sa video ni Don Mariano na dahan-dahang iminumulat ang mga mata sa screen. Ikaw ang sumira sa lahat, sigaw ni Consolacion bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa nara ay tila ang pinal na bagsak ng pamilyang De Silva. Nagkagulo ang mga tao. Ang sigawan at takbuhan ay tila isang marahas na koro sa gitna ng pista. Nakita ni Cheska si Eduardo at Beatriz na pilit na tumatakas patungo sa likod ng mansyon, ngunit hinarangan sila ng mga pulis na may dalang mga ebidensya ng kanilang mga krimen. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Cheska. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Ang bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 27 taon ay tila naging isang matalim na espada na tumapos sa digmaan. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Fausto, lumingon ito kay Cheska. Isang madilim at nakakangilong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You think it's over, Cheska, bulong ni Fausto habang hinihila siya ng mga pulis. You have no idea what's inside the second vault. Hindi lang ako ang lihim ng pamilyang ito. Masama ang dugo namin, Cheska. At ang dugo na yon ay nasa loob din ng katawan mo. Napako si Cheska sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo ay tila muling nayanig. Anong ibig sabihin ni Fausto? Anong lihim ang mas malalim pa sa pagkatao ni Don Mariano at sa pagtataksil ng pamilyang De Silva? Ang huling nakita ni Cheska bago ang pagkawala ng malay ni Consolacion ay ang isang maliit na kwintas na nalaglag mula sa leeg ng matanda, isang kwintas na kaparehong-kapareho ng tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang tunay na ina. Hindi mo kailangan ng basbas ng pamilyang ito, Cheska. Dahil sa simula't simula pa lang ang dugong nananalaytay sa iyo ay mas matamis at mas marangal kaysa sa kahit kanino sa amin. Ang mga salitang iyon ni Lola Remedios ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagpatahimik sa ingay ng mga sirena ng pulis sa labas. Nakatayo si Cheska sa gitna ng nagulong bulwagan habang ang mga katulong ay nagmamadaling linisin ang mga basag na kristal at natapong alak. Ang mansyong De Silva na dati ay simbolo ng kapangyarihan ngayon ay tila isang sugatang higante na unti-unting nalalagutan ng hininga. Dahan-dahang binuksan ni Cheska ang kanyang palad. Doon ay nakahiga ang gintong kwintas na nahulog mula sa leeg ni Doña Consolacion kanina. Ang bawat ukit ng liyab sa pendant nito ay tila humuhukay sa kanyang balat, naghahanap ng sagot sa 27 taon ng pananahimik. Ang init ng metal ay tila nanggagaling sa mismong apoy ng impyernong pinagdaanan niya. Anong ibig niyong sabihin? Lola, tanong ni Cheska, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Bakit magkapareho ang kwintas namin ng babaeng nagtangkang pumatay sa akin? Huminga ng malalim si Remedios, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang nakatingin sa kwintas. Si Don Mariano, ang lalaking ikinulong sa dilim, siya ang tunay mong ama, Cheska. Hindi ka kinuha ni Consolacion sa kalsada dahil sa awa. Kinuha ka niya dahil ikaw ang bunga ng pagmamahalan ni Mariano at ng babaeng tunay niyang minahal, isang simpleng nurse na pinatay ni Consolacion sa selos at kasakiman. Ang mundo ni Cheska ay tila muling nayanig. Ang bawat baitang ng hagdan kung saan siya nahulog, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat gabing naglingkod siya bilang alipin, lahat ng iyon ay sadyang idinisenyo ni Consolacion para parusahan siya sa pagiging anak ng kanyang kaagaw. Isang malupit na kabalintunaan na ang pamilyang itinuring niyang nagligtas sa kanya ay ang siya palang nagnakaw ng kanyang buong buhay. Napatakbo si Cheska patungo sa ospital kung saan dinala si Consolacion pagkatapos ng stroke. Hindi siya naroon para magpatawad. Naroon siya para kunin ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa loob ng ICU, ang tanging maririnig
ay ang ritmikong tunog ng heart monitor, isang mechanical na tibok na tila nagbibilang ng huling sandali ng isang reyna na nawalan ng korona. Nakahiga doon si Konsolasyon, ang kanyang muka ay tabingi, ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang direksyon. Ang matapang na donya ay isa na lamang tumpok ng nangungulubot na balat at mapait na alaala. Lumapit si Cheska, ang kanyang mga sapatos ay hindi lumilikha ng tunog sa malamig na sahig. Yumuko siya, inilapit ang kanyang mukha sa tainga ng matanda. Amoy gamot at kamatayan ang hangin sa paligid nila. Narinig niyo ba ang balita, Mommy? Bulong ni Cheska. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Si Eduardo at Beatriz ay nasa likod na ng rehas. Si Fausto ay ibinunyag na ang lahat ng transaksyon niyo. At ang pinakaimportante, si Don Mariano ay ligtas na. Ang aking ama ay malaya na mula sa inyo. Nakita ni Cheska ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Konsolasyon sa ilalim ng puting kumot. Ang matanda ay tila gustong sumigaw, gustong mag-gaslight muli, ngunit ang kanyang katawan ay naging sarili niyang bilangguan. 27 years pagpapatuloy ni Cheska. Ang bawat salita ay tila isang punyal na ibinabaon niya sa puso ng matanda. 27 years niyo akong ginawang alipin sa sarili kong tahanan. Ninakawan niyo ako ng ina ng ama at ng pangarap. Pero tingnan niyo ako ngayon. Ako ang nananatiling nakatayo habang kayo ay nabubulok sa higaan na ito. Inilabas ni Cheska ang asul na folder mula sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa ibabaw ng dibdib ni Konsolasyon. Ang second vault na sinasabi ni Fausto. Nahanap ko, na sabi ni Cheska nang may mapait na ngiti. Naglalaman iyon ng huling testamento ni Don Mariano bago niyo siya ikulong. Ang mansyon, ang mga lupain, ang bawat sentimo ng mga De Silva. Lahat ay nakapangalan sa akin. You have nothing, Konsolasyon. You are dying alone and you are dying poor. Ang heart monitor ay biglang bumilis, ang tunog lumilikha ng isang mabilis at panic na ritmo. Ang mga mata ni Konsolasyon ay tumingin kay Cheska nang may matinding puot, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang gumaralgal na tunog, tila isang hayop na nasasakal. Tumalikod si Cheska. Wala siyang naramdamang awa, tanging ang isang malalim at nakakalunod na kapayapaan. Habang papalabas siya ng silid, nakita niya si Fausto na nakaposas binabantayan ng 2 pulis sa pasilyo. Huminto si Fausto nang makita si Cheska. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningas sa galit. Tila na puno ito ng isang huli at desperadong pagsisisi. Cheska, Maribel, mahinang tawag ni Fausto. I did it for us. Kahit na niloko kita, gusto ko talagang makuha mo ang lahat. Tinitigan siya ni Cheska ng matagal. Ginawa mo iyon para sa sarili mo, Fausto. Ginamit mo ako dahil akala mo ay mahina ako. Pero ang Phoenix ay hindi lumilipad gamit ang mga pakpak na hiniram sa isang traidor. You were just another cage, Fausto. And I am done being a prisoner. Naglakad si Cheska palayo, ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang mabilis at matatag na pagmartsa patungo sa isang bagong umaga. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng unang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo. Ang hangin ng vegan ay sariwa, amoy ulan at malinis na kalsada. Kinuha niya ang kanyang lumang nursing license mula sa kanyang pitaka. Ang litrato niya roon ay bata pa, puno ng pangarap at pag-asa. Ngumiti si Cheska. 1 linggo mula ngayon, sasakay siya sa eroplano patungong Canada. Hindi bilang isang takas, kundi bilang isang babaeng babawiin ang bawat segundong ninakaw sa kanya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, isang kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang isang nurse mula sa isang pribadong ambulansya. Miss Maribel, gising na po ang pasyente sa mansyon. Hinahanap po kayo ni Don Mariano, sabi niya. Gusto niyang makita ang mukha ng kanyang anak bago ang lahat. Naramdaman ni Cheska ang pag-apaw ng emosyon sa kanyang dibdib, isang mainit at masakit na saya, na tila bumubura sa bawat pasang iniwan ng pamilya De Silva. Ang huling piraso ng puzzle ay handa na para sa kanyang muling paglipad. Ang bawat hakbang pabalik sa mansyon ng mga De Silva ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang libingang bukas ang mga hukay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Cheska ang ililibing. Ang katahimikan sa loob ng malalaking pader na bato ay hindi na nakakapanghina. Ito ay tila isang paggalang sa babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na pangalan. Ang amoy ng sampagita sa hardin ay humahalo sa amoy ng basang lupa, isang halimuyak na tila naglilinis sa bawat alaala ng pait at dusa.
Dahan-dahang binuksan ni Cheska ang pinto ng lihim na silid sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang huling pagkalas ng tanikala. Ang silid ay maliwanag na ngayon. Wala na ang mga madidilim na anino at ang amoy ng panis na pagkain. Doon sa isang maayos na kama na sadyang inihanda para sa kanyang paggaling na kasandal, ang isang lalaking tila kinuha mula sa isang lumang retrato. Papa. Ang bulong ni Cheska ay tila isang panalangin sa wakas ay dininig ng langit. Ang matandang lalaki ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata bagamat malalim ang pagkakalubog sa kanyang payat na mukha, ay nagniningning sa isang emosyong mas matindi pa sa sikat ng araw. Nanginig ang kanyang mga labi habang pilit na itinataas ang isang kamay na tila isang tuyong sanga ng nara na pilit na umaabot sa liwanag. Maria, Clara, ang boses ni Don Mariano ay paos tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. Ang aking anak. Mabilis na lumapit si Cheska at lumuhod sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama, ang balat nito ay tila isang lumang pergamino na marupok ngunit puno ng kasaysayan. Ramdam ni Cheska ang init na dumadaloy mula sa kamay ng lalaki, isang init na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Eduardo o ni Consolacion. Nandito na po ako, Papa. Hindi na po kayo muling babalik sa dilim hikbi ni Cheska. Ang bawat luha niya ay tila isang lunas sa 27 taon ng pagkakalayo. Patawad, anak. Dahan-dahang hinaplos ni Mariano ang pisngi ni Cheska. Ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa takot. Na baka isang panaginip lang ang lahat. Patawad dahil hindi kita naipagtanggol sa kalupitan ng babaeng iyon. Akala ko ay patay na rin ang anak namin ni Elena. Ang akala ko ay wala na akong dahilan para lumaban. Huwag na po kayong humingi ng tawad, Papa. Ang mahalaga ay magkasama na tayo ngayon, sabi ni Cheska, habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang mahina, ngunit matatag na tibok ng puso nito, isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. Kinuha ni Don Mariano ang isang maliit na kahon na yari sa pilak mula sa ilalim ng kanyang unan. Sa loob nito ay isang lumang locket at isang sulat na medyo nanilaw na sa tagal ng panahon. Ito ang iniwan ng iyong ina bago siya kinuha ni Consolacion sa atin. Paliwanag ni Mariano, siya ay isang nurse, Cheska, tulad mo. Ang pangarap mong maglingkod sa kapwa ay hindi isang aksidente. Ito ay dumadaloy sa iyong dugo. Ito ang iyong pamana. Binuksan ni Cheska ang locket. Doon ay nakita niya ang larawan ng isang magandang babae na nakasuot ng puting uniforme. Ang mga mata nito ay punong-puno ng lambing at talino, mga matang kaparehong-kapareho ng sa kanya. Sa sandaling iyon, tila nahanap ni Cheska ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng mansyong ito, ang bawat gabing nag-alaga siya ng mga may sakit, ay tila isang lihim na pagpupugay sa ina na hindi niya nakilala. Miss Maribel. Ay, Miss Maria Clara pala ang boses ni Lola Remedios, ay nanggaling sa pintuan, may dalang tray ng mainit na tsaa. Nakangiti ang matanda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Handa na po ang lahat ng kailangan nyo para sa inyong paglalakbay. Ang mga papeles ng mansyon ay naayos na ng bagong abogado. Kayo na po ang may-ari ng lahat ng ito. Tumingin si Cheska sa paligid ng silid, pagkatapos ay sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga antigong bahay ng vegan. Ang kayamanan ng mga De Silva ay nasa kanyang mga kamay, ngunit para sa kanya wala itong halaga kung ihahambing sa kapayapaang nararamdaman niya ngayon. Lola Remedios, pakibigay po ang lahat ng utos na ito. Ang mansyong ito ay gagawin nating isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at mga matatandang inabandona. Hindi na ito magiging simbolo ng kasakiman, ito ay magiging isang tahanan ng pag-asa, pahayag ni Cheska. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At ikaw, Lola, ikaw ang mamamahala rito habang wala ako. Pero paano kayo, anak, tanong ni Remedios. Tumingin si Cheska kay Don Mariano na ngayoy nakangiti na rin ng may kapayapaan. Sasama sa akin si Papa sa Canada. Doon siya magpapatuloy ng kanyang paggaling malayo sa mga alaala ng pader na ito. At doon ko itutuloy ang aking pangarap bilang isang ganap na nurse. Hindi na ako magiging anino ng kahit sino. Tumayo si Cheska at lumapit sa malaking salamin sa dulo ng silid. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot. Wala na ang babaeng yumuyuko sa bawat sigaw ni Consolacion.
Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng ang mga mata ay nagniningas sa apoy ng katotohanan. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang gawin ang isang huling bagay. Dinalaw ni Cheska ang bilangguan kung saan nakakulong sina Eduardo at Beatrice. Sa likod ng mga rehas ang dalawa ay tila mga basang sisiw, wala na ang kanilang karangyaan, wala na ang kanilang kayabangan. Cheska, please ilabas mo kami rito. Pag susumamo ni Eduardo, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa bakal. Magbabago ako, pangako. Let's start over, please. Asap, asamari. Eduardo, ang huling pagkakataon nating mag-start over ay noong gabing itinulak niyo ako sa hagdan. Malamig na tugon ni Cheska. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo hahayaang magutom. Pero hinding-hindi niyo na muling mararamdaman ang laya na ninakaw niyo sa akin sa loob ng 27 taon. At ikaw, Beatrice, lumingon si Cheska sa kanyang bayaw na ngayoy umiiyak ng walang tigil. Ang utang mo ay binayaran ko na. Pero ang utang mo sa iyong konsensya, iyan ang magiging habambuhay mong bilangguan. Habang papalabas ng presinto, naramdaman ni Cheska ang bigat na tuluyan nang nawala sa kanyang mga balikat. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ng Vigan ay tila isang paglipad. Isang araw bago ang kanyang pag-alis, nagtungo si Cheska sa pampang ng dagat sa Ilocos. Kinuha niya ang gintong kwintas ni Konsolasyon at ang lahat ng mga luma niyang gamit na nagpapaalala sa kanyang buhay bilang alipin. Sa isang marahas ngunit mapayapang galaw, inihagis niya ang mga ito sa malalaking alon. Pinanood niyang kainin ng dagat ang bawat piraso ng kanyang masakit na nakaraan. Nabalik ang diwa ni Cheska nang marinig niya ang tunog ng busina ng sasakyang magdadala sa kanila sa airport. Isinara niya ang maleta kung saan nakatago ang kanyang nursing license at ang locket ng kanyang ina. Ang Phoenix ay hindi lang basta nakatakas sa apoy. Ito ay natutong sumayaw sa gitna nito hanggang sa ang apoy ang siyang sumuko. Handa na po ba kayo, papatanong ni Cheska habang inaalalayan ang kanyang ama sa loob ng sasakyan. Handa na, Maria Clara, sagot ni Mariano habang nakatingin sa abot tanaw. Tayo na sa ating bagong simula. Habang papalayo ang sasakyan sa mansyon, lumingon si Cheska sa huling pagkakataon. Ang malaking gate na dati ay tila mga pangil ng isang halimaw ngayon ay tila isang bukana ng isang bagong mundo. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa buong Vigan, isang liwanag na tila nagsasabing, ang gabi ng pagdurusa ay tapos na at ang umaga ng kalayaan ay narito na. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang huling notification ang lumitaw sa kanyang cellphone. Isang balita mula sa ospital. Si Doña Consolacion ay tuluyan ng nalagutan ng hininga sa gitna ng kanyang pag-iisa. Ang huling salitang binanggit nito, bago mamatay, ay ang pangalan ni Don Mariano, isang huling paghingi ng tawad na huli na para dinggin. Huminga ng malalim si Cheska at pinatay ang kanyang telepono. Ang bawat kwento ay may wakas, at ang wakas ng mga De Silva ay ang simula ng kanyang tunay na paglipad. Ang bawat katapusan ay isa lamang nakatagong simula, isang pintong bumubukas patungo sa liwanag matapos ang napakahabang gabi sa ilalim ng anino ng pasakit. Malamig ang hangin sa Toronto, ang bawat hininga ni Cheska ay lumilikha ng isang maputing hamog na tila sumasayaw sa hangin bago tuluyang maglaho. Nakatayo siya sa tapat ng malaking bintana ng Toronto General Hospital, suot ang kanyang puting uniforme na kasing linaw ng kanyang bagong pagkatao. Ang kanyang nursing license na may pangalang Maria Clara Santos de Silva ay nakasukbit ng may dangal sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang pangarap na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Ito na ang kanyang realidad. Dahan-dahan niyang hinawakan ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng puso ng mga pasyenteng inaalagaan niya ay tila nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay mahalaga at ang bawat segundo ng pagkalinga ay isang paraan ng paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Nurse Maria, handa na po ang silid para sa bagong pasyente. Ang boses ng kanyang kasamahan ay tila isang malambing na musika sa kanyang pandinig. Susunod na ako, Sarah, nakangiting sagot ni Cheska. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot, tanging ang kapayapaan na tila isang malalim at tahimik na dagat. Bago siya tuluyang bumalik sa kanyang tungkulin, kinuha niya ang isang sulat mula sa kanyang bulsa, isang sulat na nanggaling sa Vigan mula kay Lola Remedios. Mahal kong Maria Clara, ang mansyon ay punong-puno na ngayon ng mga bata at mga lolo't lola na walang matuluyan. Ang bawat silid na dati ay saksi sa puot ni Consolacion ngayon ay umaalingaw-ngaw sa tawa at pag-asa. Si Don Mariano
ay unti-unti nang lumalakas sa kanyang bagong tirahan, sa tabi ng dagat. Madalas siyang nakatingin sa abot tanaw, alam kong ikaw ang iniisip niya. At ang mga De Silva, si Eduardo at Beatriz, ay nagsisilbi na ng kanilang hatol sa loob ng bilangguan. Wala silang dalang yaman, tanging ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ng langit ay tunay na dumarating sa tamang panahon. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Cheska, isang luha ng pasasalamat. Ang bawat pasang tinanggap niya, ang bawat sampal, at ang bawat gabing itinuring siyang basura, lahat ng iyon ay naging panggatong upang maging mas matatag ang kanyang paglipad. Ang Phoenix ay hindi lang basta nakatakas sa apoy. Nahanap nito ang kanyang tahanan sa gitna ng kapatawaran at bagong simula. Lumingon siya sa retrato ng kanyang ina na nasa loob ng kanyang locket. Inay, tinapos ko na po ang laban. Malaya na tayo. Sa labas, ang unang sinag ng araw sa Toronto ay tumama sa mga kristal na niyebe, lumilikha ng isang makulay na bahaghari sa paligid. Ang mundo ay malawak, puno ng posibilidad, at sa unang pagkakataon sa loob ng 27 taon, si Cheska ay hindi na isang anino. Ang bawat sugat bawat ay may kwento, ngunit ang bawat kwento ay may kapangyarihang maghilom. At sa bawat paghinga ni Cheska, ang mensahe ng pag-asa ay patuloy na umaawit na, kahit gaano pa kalalim ang pagkakabaon mo sa dilim, palaging may umagang naghihintay para sa iyong muling paglipad. Ang kwento ng mga De Silva ay natapos na sa abo, ngunit ang kwento ni Maria Clara ay nagsisimula pa lamang sa isang mundong punong-puno ng liwanag at tunay na pag-ibig. Sa wakas, ang bawat pasakit ni Maria Clara ay natapos na sa ilalim ng malamig, ngunit payapang langit ng Canada, malayo sa madidilim na anino ng vegan. Mga mahal kong tagapakinig, mga nanay, mga ate at mga kababaihan, na palaging may dalang lihim na bigat sa inyong puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito hanggang sa huling hininga ng kwento. Habang isinasalaysay ko ang bawat bahagi nito, hindi ko mapigilang manginig ang aking boses. Sa tindi ng emosyon, lalo na noong eksenang hinayaan lang ni Eduardo na mahulog ang kamay ni Cheska sa gitna ng kanyang paghihingalo sa hagdanan. Ang bawat salitang napakinggan nyo ay bunga ng malalim na pagninilay at pagkilala sa mga totoong kwento ng pagsasakripisyo na madalas ay hindi napapansin ng mundo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa mga antigong mansyon, kundi sa tibay ng isang kaluluwang tumangging mawasak. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maria Clara, handa nyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman para lamang sa inyong kapayapaan at bagong simula, o mas pipiliin nyo bang iparamdam ang higit na lupit sa mga taong sumira sa inyong pangarap? Sabihin nyo sa akin nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang huling bahaging ito ng ating audio. Marahil ay abala kayo sa pagluluto ng hapunan para sa inyong pamilya, o baka nagtitiklop kayo ng mga labada habang ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Huwag kayong mag-atubiling mag-comment at ibahagi ang inyong nararamdaman o ang sarili ninyong kwento ng pagbangon, dahil sa bawat salitang iniiwan nyo, may isang pusong handang makinig at dumamay sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang ating paglalakbay, paki-like at i-share naman ang ating kwento para mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas ng loob na lumaban. Hangad ko ang inyong kaligtasan at matibay na paninindigan. Naway maging tulad kayo ng stethoscope na laging gamit ni Maria Clara, maging sensitibo sa tibok ng inyong sariling halaga, at laging tandaan na hanggat may tunog ang inyong puso, may pagkakataon kayong bumangon at lumipad muli sa sarili ninyong paraan. Pamagat ng kwento ang muling paglipad ng Phoenix, ang lihim ng mansyong De Silva. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa ating lahat.